Kuwento ni Padre Fidel, walang eksaktong taon, lugar, ng Matalom, Leyte. Itago nyo na lang po ko kay Waga sa pangalang Paco. Ibabahagi ko ang karanasan ni Padre Fidel dahil na rin sa natunghayan ko sa kanya na hindi siya pangkaraniwang pare. Yung tipikal na pare na magbabasa ng banal na libro at magbibigay payo sa mga taong kanyang nasasakupan. Mayroon po siyang kakaibang kaalaman na maniwala man kayo sa akin o hindi, at ang tawag nga sa paring tulad niya ay exorcism o eksorsismo. Bibihira lamang ang paring may kakaibang kakayanan, lalo na noong kanyang kapanahunan noon na hindi pa gaanong umusbong ang mga teknolohiya at madalas ay nakabase pa ang mga tao sa mga libro kung saan maaaring mag-aral. At isa nga itong si Padre Fidel na may iba't ibang uri ng libro sa kanyang silid dahil na rin sa lalim ng kanyang karunungan. Siya nga po pala, sa panahon po natin ngayon ay marami na rin eksorsismong pare na mas ginustong palalimin ang kanilang kaalaman upang makatulong pa sa ibang mga tao. Hindi lang sa pagbabahagi ng karunungan ng banal na aklat, pati na rin ang lihim na karunungan na matagal nang inihiwalay sa banal na libro na iilang mga tao lamang ang nakakaalam upang tuklasin pa ang kalaliman ng kaalaman ng lihim na karunungan. At isa roon si Padre Fidel na binuksan ang kaisipan patungkol rito upang gamitin at makatulong sa iba sa pamamagitan ng kaalaman na kanyang natutunan. Marahil ay mababatid natin sa iba na kapag may mga taong sinasapian o nilulukuban ng masamang espiritu, may mga pare at pastor na gumaganap upang palayasin ang nakasanib. Subalit dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman, hindi nila ito mapalayas. Kahit na ilang krus pang itapat sa mukha ng sinasaniban, ay wala pa ring nagaganap na pagbabago. At sa pamamagitan noon, doon pumapasok ang mga eksorsismong pare na may kakayanang magpalayas ng espiritu o kahit na pumaslang dahil sa mas pinalalim pa nila ang kanilang kaalaman. Bibihira ang tulad ni Padre Fidel at talaga namang ikinamangha ko sa kanya sa kanyang bawat pagganap. Simulan natin ang kwento nung bata pa ako at kung papaano kaming nagkakilala ni Padre Fidel sa isang simbahan. Nay, gusto ko po sanang mag-aral. Mag-high school na po ako. Pero parang wala pa po kayong sinasabi sa akin kung magpapatuloy pa po ba ako sa pag-aaral ko. Pagsasalitang wika iyon ni Paco sa kanyang inay. Tugong wika naman ito sa kanya na napapabuntong hininga kung papaano pa nga bang pag-aaralin si Paco dahil na rin sa kakulangan nila ng pinansyal. Pasensya ka na anak. Hindi ka muna makapagpapatuloy ng iyong pag-aaral kasi mas inuuna namin ang itay mo ang pagkain natin. May dalawa ka pang maliit na kapatid. Hindi na namin kakayanin ng tatay mo. May kalayuan din kasi ang paaralan. Siyempre kinakailangan mo rin ng baon doon at yung pang araw-araw na pagkain mo. Kaya siguro sa ngayon anak, kinakailangan mo munang huminto. Napag-usapan na rin namin yan ng tatay mo. Napayuko na lamang ng ulo si Paco nang malaman niyang hindi na siya makakapag-aral. Sa kadahilan ng isa lamang na hamak na magsasaka ang kanyang inay at itay na wala pang sariling lupa. Nakikisaka lang sila sa mga lupain malapit sa kanilang tahanan at sa pamamaraan lamang na yun sila nabubuhay upang mairaos ang pang-araw-araw nilang pagkain. Sagot na wika na lamang niya sa kanyang inay habang malungkot na nagsasalita ng, "Ayos lang po yun ay. Nakikita ko naman pong sitwasyon natin. Tutulong na lang po ako sa paghahanap buhay. Para kahit papano tatlo na po tayong kumikita ng pera. Tutal ay kayang-kaya ko naman po." Maraming salamat anak sa pangunawa mo. Pasensya ka na talaga ha. Mahirap lang kasi tayo. Gustuhin man naming pag-aralin ka pero wala kaming permanenteng trabaho ng tatay mo. Baka malamang ay tumigil ka rin sa pag-aaral at ayaw naman naming lalo kang masaktan. Makalipas ang isang linggo, habang abala sa paghahanda ang kanyang inay at itay upang magtungo sa kanilang sinasaka, may dumating sa kanilang tahanang tatlong madre kasama ang isang guro ng elementarya
na naging guro pa noon ni Paco. Madali itong nagtaupo sa kanilang tahanan. Sakto namang nakabukas ang kanilang pintuan noon, kung saan nakaupo sa may pintuan si Paco na hinihintay ang kanyang mga magulang sa paghahanda. Bigla siyang napatayo nang makitang tatlong madre, gayon din ang kanyang guro na nagsasalita ng, "Oy Paco, kamusta ka na? Nandiyan dyan ba ang mga magulang mo?" "Ayos lang po sir, napadalaw po yata kayo sa bahay namin." "Opo, nandito po sila. Naghahanda na po para makisakahan kami." Mabuti naman kung nandyan sila. Mother, siya po si Paco. Magaling po ang batang yan. Lagi po siyang nasa top sa pag-aaral noon, kaya nakakapanghinayang. Paco, tawagin mong nanay mo. Kung maaari lang kamo na makausap namin sila." "Sige po sir, tatawagin ko lang po sila." Maya-maya pa sa muling pagbabalik ni Paco, kasama na nga niyang kanyang inay at itay. Dagli naman silang pinapasok sa loob ng tahanan. Ipinaliwanag ng guro ang kanilang pakay patungkol kay Paco. Noong unay hindi ito sangayon, subalit nakita ng kanyang mga magulang ang kislap sa kanyang mga mata na magkaroon ng pag-asang makapag-aral muli sa pamamagitan ng mga madring yon at sa tulong na rin ng kanyang dating guro. Aling Lita at Mang Owen, ito na ho ang pag-asa ninyo. Para mapag-aral yang si Paco. Matalino ho ang anak ninyo. Kaya nga ho nangihinayang ako eh. Sakto naman po nagkaroon ng pagkakataon na naghahanap sila ng mga kabataang mapag-aaral. Kaya sinamahan ko na ho sila dito. Pumayag na ho kayo para na lamang sa kinabukasan ni Paco. Subalit sa kinalaunan ay sumang-ayon din ng kanyang mga magulang. Napaluha ang kanyang inay sa kadahilanang mapapalayo sa kanila si Paco upang makapag-aral ito sa Manila sa pamamagitan ng isang kumbento na kumukupkop ng mga kabataang gustong mag-aral. Sila ang bahala sa lahat, pagkain, matitirahan, talagang pag-aaral na lamang ang kanilang gagawin. At nang sumang-ayon na nga ang kanyang mga magulang, para sa kinabukasan ni Paco, natuwa siya sa pangyaring yon at muling nagkaroon ng pag-asang makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa magpaalam na ang dati niyang guro, pati na rin ang tatlong madre, at babalik na lamang umano sila sa 1 linggo at ihanda na umano ang lahat ng papel na kanilang kinakailangan, gayon na rin ang mga damit ni Paco upang makapag-aral na siya sa kumbento. At nung araw ding iyon, hindi na pinasama si Paco ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Bagkos ay maaga siyang pinaganda ng kanyang mga gamit upang sa muling pagbabalik ng tatlong madre ay makasama na siya sa Manila. Hindi ko na po sasabihin kung anong saktong lugar ng kumbento at kung anong pangalan nito para na rin sa privacy ng kumbentong aking pinanggalingan. Makalipas nga ang ilang araw, muli nang bumalik sa aming tahanan ng tatlong madre at sa pagkakataong yun ay hindi nakasama ang dati kong guro na nagrekomenda sa akin upang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Kaya nga laking pasasalamat ko sa kanya noon at magpahanggang sa ngayon ay palagi ko pa rin siyang naaalala. At sa pagalis ko nga noon sa aming tahanan, sobrang iyak ni inay at itay habang yumayakap sa akin na nagwiwika sa lingwaheng Bisaya ng, "Paco, anak, eskwela og tarong, ayaw pagpasaway didto. Mauwaw sa mga madre ba, kay buutan man na sila. Balik dayon diri ha, pakahumanimog high school." Nasa lingwaheng Tagalog naman, "Paco, mag-aral ka ng mabuti ha. Nakakahiya sa mga madre. Mababait pa naman yan sila. Balik ka kaagad dito ha, pagkatapos mo ng high school." Tugong wika pa ni Paco. "Opo, inay. Babalik po kaagad ako dito. Pasensya na po kung wala kaming bakasyon. 4 na taon po akong mawawala dito, nay. Pero para sa atin po ang pagsasakripisyo kong yon. Sige po at alis na po kami." Habang dahan-dahang lumalayo si Paco, doon na tumulo ang kanyang mga luha dahil sa 4 na taon siyang mananatili sa kumbento at wala ni isang bakasyon. Ganoon kasi nung panahon para umano makatutok ang bata sa pag-aaral dahil kapag nagbakasyon ito ay maaaring hindi na bumalik sa kumbento. At nang makalipas ang ilang oras na biyahe sa kanilang pagdating sa kumbento, 2 mataas na gusali iyon
na magkahiwalay ang babae at lalaki. Hindi umano sila maaaring pagsamahin upang walang ligawan na mangyari, na purong pag-aaral lamang ang kinakailangan nilang gawin. At nang dalahin na nga siya sa kanyang silid, dalawa silang nandoon, parehong bagong dating, subalit magkaiba ng lugar na pinanggalingan. Sabay-sabay silang inikot sa buong kumbento upang makabisa nila ang lugar, at saka sila nagtungo sa may kantin upang doon ay kumain. Nagkakilanlan silang dalawa ni Paco hanggang sa naging magkasangga sa loob ng kumbentong yon. Ano nga bang pangalan mo? Kanina pa tayo magkasama sa pag-iikot sa kumbentong ito, pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Paco. Ako naman si Lorenzo. Nanggaling pa ako ng Batangas. Batangas. Ako naman ay waray-waray. From Leyte. Hirap din ba sa pamumuhay ang mga magulang mo? Kaya nandito ka rin ngayon para makipagsapalaran. Ganoon na nga, Paco. Mas mahirap pa kami sa daga. Nangangalakal lang kasi ang mga magulang ko. Kaya naawa sa akin ang mga madre. Kinuha ko para pag-aralin dito. Halos pareho lang pala tayo ng sitwasyon. Sana matapos natin ang 4 na taon. Para naman hindi mabigo ang mga magulang natin, na umaasang babalik tayong nakapagtapos ng high school. At kahit papano may natapos naman. Para maging proud naman sila sa atin kahit papano. Sige, at pilitin nating matapos ito ng 4 na taon. Saan ka ba magaling? Sa math ba o sa English? Pareho lang, Lorenzo. Pareho ko silang paborito. Wow, ang galing mo pala. Kasi ako sa math lang magaling. Pero sa English kulelat ako. Bibihira ang ganyan. Kadalasan kapag magaling ka sa English, mahina ka naman sa math. Kapag magaling ka naman sa math, mahina ka naman sa English. Ikaw pinagsama mo. Ngayon pa lang ay humahanga na ako sa iyo, Paco. Basta pakupehin mo na lang ako sa English kapag hindi ko alam ang sagot. Walang problema, Lorenzo. Pero mag-aaral ka pa rin para hindi naman sa lahat ng oras iaasa mo sa akin. Ayos lang ba yun sa'yo? Ayos na ayos yun sa akin, Paco. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aming pag-aaral. Mahigpit ang mga madre. Pero alam kong para sa amin naman ang ginagawa nilang yun. May tamang oras ng pagtulog sa gabi na madalas naman kaming dinadalaw sa silid upang kamustahin doon. At sa tuwing umaga nga na aming pagpasok, bawal na bawal kaming malate sa kadahilanang malapit lamang ang aming silid kung saan kaming bawat seksyon ay nag-aaral. Hindi lang patungkol sa mga libro, pati na rin sa pag-aaral ng banal na aklat na araw-araw naman naming binabasa. At dahil sa mga ganoong uri ng ganap, natutunan namin ang salitang disiplina na maaari naman naming may apply sa aming buhay. Kapag lubusan na kaming nakalabas sa kumbento, sino po ba ritong tagapakinig ang nakaranas na mag-aral sa kumbento at kung papaanong disiplina ang ginagawa roon? Masasabi kong marami ka talagang matututunan na may sasagawa sa buhay. Fast forward tayo mga kaiwaga. Natapos ko nga ang 4 na taong pag-aaral. Ni wala man lamang communication dahil nung mga panahong iyon sa 4 na taon kong pananatili sa kumbento. Kahit sulat man lamang ay wala akong natanggap o kahit ako man lamang sana'y makapagpadala ng sulat dahil noong araw ay hindi pa uso ang cellphone na wala man lamang kami ni isang komunikasyon na aking pamilya para malaman ang kanilang kalagayan sa probinsya. Hanggang sa dumating nga ang araw ng aking inihintay, ang aking pag-uwi sa aming tahanan. Pagkarating ko pa lamang sa aming bahay, ang unang bumungad sa akin ang mukha ni inay na kumukuha ng tanim na gulay sa labas ng tahanan para sa kanilang pangulam. Anak, ikaw na pala yan? Ang bilis lang ng panahon. 4 na taon din ang nakalipas. Magmula nang umalis ka rito. Halika na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Naghihintay sa'yo ang 2 kapatid mo. Pati na rin ang iyong itay. At sa pagpasok ko pa lamang sa aming pintuan, dahil nga sa may kalihitan niyon, nakita ko kaagad ang 2 kong kapatid. Malalaki na sila, hindi katulad ng una ko silang iniwan. Subalit ang hindi ko matanggap ng mga oras na yun, na wala man lamang akong kamalay-malay. Habang nag-aaral ako sa Manila, hindi ko alam na may karamdaman na pala si tatay. Ayon naman sa mga sumuri sa kanya, stroke ang nangyari kay tay. Kaya naman magmula noon ay mag-isa nang nagtatrabaho si inay para sa aking 2 kapatid at para na rin kay tatay. Sinisi ko pa nga ang sarili ko noon na dapat pala hindi na ako nagpursige para mag-aral. Kung ganoon lang palang kahantungan ni tay at mag-isa ninay na binuhay ang kanyang anak sa 4 na taon kong pagkawala.
Sambit na wika pa nga sa akin ni Itay sa muli naming pagkikita. Pasensya ka na anak, na-stroke ang tatay mo. Ang tangkad-tangkad mo na. Hindi ako nakakatulong sa nanay mo ngayon. 1 taon na akong ganito anak. Pilit ko mang tulungan ng nanay mo. Pero hindi kaya ng katawan ko. Hindi ko na maikilos ng maayos dahil sa nangyari sa akin. Ako na pong bahala, Tay. Tutulong po ako sa inyo at huwag mo pong pilitin ang sarili mo. Hindi mo naman yan ginusto at ginawa mo na rin ang lahat bilang tatay. Yun nga lang bumigay ang katawan mo kaya nagkaroon ka ng ganyang karamdaman. Hayaan mo't bukas na bukas rin. Maghahanap ako ng mapagkakakitaan. Makalipas ang 2 araw, nangamuhan muna si Paco sa pagkukopra sa isang malaking lupain sa kanilang lugar upang kahit papano naman ay kumita siya roon habang patuloy na naghahanap ng permanenteng trabaho para makatulong sa kanyang mga magulang. Subalit sa hindi niya inaasahan, may nagtungo na naman sa kanilang isang madre at muling hinahanap itong si Paco. Subalit sa pagkakataong yon ay ang pari na umano ang naghahanap sa kanya na nagngangalang Fidel. Muli umano siyang nirekomenda ng kumbentong kanyang pinanggalingan para daw umano maging isang sakristan sa simbahan ni Padre Fidel. Agad naman siyang sumang-ayon sa pakiusap ng madre dahil bilin pa umano ng pare sa madring yon na bibigyan ng pang-araw-araw na salapi itong si Paco, lalo na nang malaman ng pare na ang kanyang itay ay may malubhang karamdaman. Muli siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang, subalit sa pagkakataong yon ay malapit lamang ang simbahan sa kanilang tahanan. Oras lamang ang pagitan upang madali rin siyang makabisita sa kanyang mga mahal sa buhay. At nang makarating na nga sila sa simbahan ni Padre Fidel, kaagad din siyang kinausap nito at ipinaliwanag ang kanyang mga gagawin bilang sakristan at tutulong sa kanya sa bawat gagawin nitong misa. Hindi naman maiwasang magtanong ni Paco sa pare kung bakit siya umanong napiling umalalay sa kanya roon at makatulong sa bawat misa ng simbahan. Ang naging sagot lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, Ikaw ang aking napili, Paco. Dahil napansin ko sa iyo ang dedikasyon. Inirekomenda ka sa akin ng kumbento. Nangangailangan ako ng tulad mo dito sa simbahang ito. Ipinabasa rin nila sa akin ang isinulat mo sa kumbento patungkol sa mga pangarap mo sa buhay para sa iyong pamilya. Kaya madali kitang pinapuntahan kay Mother Teresa upang alamin kung nandito ka pa nga ba. Mabuti naman at hindi ka pa lumuwas sa lugar na ito. Ganun ho ba, Padre Fidel? Nag-background check po pala kayo sa dati kong kumbento? Tama ka, Paco. At nabasa ko maganda mong record doon. Wala tayong pinagkaiba. Dahil isang tulad mo rin ako nung aking kabataan. Isang laking kumbento na nag-aral ng 4 na taon doon hanggang sa nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng pagiging pare. Isang dating albularyo ang tatay ko, pero mahirap lamang kami. May kumupkop sa akin para pag-aralin ako. Ikaw ba, Paco? Gusto mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Opo naman, Padre Fidel. Pangarap ko pong makapagtapos para makatulong po sa aking mga magulang. Magmula ngayong araw na ito, ako na ang magpapaaral sa iyo at bibigyan pa kita ng salapi para makatulong sa iyong mga magulang. Marami pong salamat, Padre Fidel. Hayaan niyo po at pagbubutihin ko ang aking gampanin dito sa simbahan. Magmula nung araw na yon, ay para na akong naging anak-anakan ni Padre Fidel na kung saan man siya magtungo ay sinasama niya ako kapag wala akong pasok sa paaralan at sa pagdating naman ng hapon, paglilinis ng simbahan ang ginagawa ko para naman kahit papano'y makabawi man lamang ako sa kabaitan ni Padre Fidel sa pagpapaaral sa akin at sa pagtulong sa kalagayan ng aking pamilya. Hanggang sa isang araw, may pinuntahan kami ni Padre Fidel gamit ang kanyang sariling sasakyan. Araw iyon ng Biyernes ng hapon. Sakto namang naglilinis pa ako ng simbahan na pinupunasan ng mga santo roon, pati na rin ng mga figurine at upuan, nang bigla siyang lumapit sa akin habang nagwiwika ng, Paco, halika munang saglit. May pupuntahan tayo. May nangangailangan ng tulong sa kabilang barangay. Inaasahan ng pamilyang paparating ako roon. Opo, Padre Fidel.
Mamaya ko na lamang po ipagpapatuloy ang paglilinis ko. Noong araw na iyon ay wala akong kaidedeya kung anong tulong ang ibabahagi ni Padre Fidel at ang nasa isip ko lamang sa mga oras na iyon ay magbabahagi siya ng mga pagkain katulad ng kanyang kinaugalian o kaya naman ay pagbasbas sa tahanan hanggang sa nagpatuloy na nga siya sa kanyang pagmamaniobra. Makalipas ang ilang minuto, may napansin akong kakaibang libro sa kanyang sasakyan. Sa unahang upuan din kasi ako pinapaupo ni Padre Fidel. Nandoon sa may unahan ng librong yon na sa pagkakataon ko pa lamang na iyon nakita. Hindi na ako nakatiis na magtanong dahil para bang nakabalandra ito sa aking harapan na animoy sinasadyang ipakita ni Padre Fidel. Padre Fidel, matagal na ho ba sa inyong librong yan? Kasi hindi ko po yun nakikita sa inyong silid kapag naglilinis po ako roon. Yan ba? Matagal ko nang pinangangalaga ng libretang yan. Bata pa lamang ako ay pinagkaloob niya sa akin ng aking itay. Magmula nang siya'y pumanaw. Kaya mahalaga sa akin ang libretang yan. Hindi mo siya nakikita sa aking silid dahil nakatago siya sa aking aparador kung saan inilalagay ko ang mahalagang bagay para sa akin. At sa libretang yan ako nagsimula kung papaanong pamamaraan ng panggagamot at pagpapalayas ng masasamang espiritu na gumagambala sa isang tao. Ano? Nanggagamot rin ho kayo? At sa papanong paraan ho, Padre Fidel? Mamaya ay matutunghayan mo pa ako kung papaanong kaparaanan ang ginagawa kong panggagamot. Kulang ang kaalaman sa banal na aklat upang makapagpagaling at makapagpalayas ng masamang espiritu. Sa kadailanang hinati ito sa dalawa na punta sa isang libreta ang mga may kapangyarihang salita na maaaring gamitin sa kabutihan at maaari ding gamitin sa kasamaan. Depende yan sa kaisipan ng taong nagtatangan. At kahit nangabay sana kumpare, ginagampanan ko pa rin ang aking tungkulin dahil alam kong bibihira ang tulad ko na gumagamit ng ganitong kaalaman. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga kami sa nasabing tahanan at nang masulyapan na nga kami ng may bahay. Dali-dali kaming pinapasok sa loob at ipinakita kay Padre Fidel ang kalagayan ng isang ginang na 6 na buwan na umanong nakaratay sa higaan. Sa pag-aakalang, pisikal lamang itong karamdaman na paulit-ulit na dinadala sa ospital, subalit wala pa rin kagalingan. Mas lalo pang araw itong lumalala dahil na rin sa patuloy na pag-inom ng gamot ng ginang. Sambit na wika pa ni Padre Fidel nang makitang butot balat na ang ginang na iyon na ilang buwan nang dinadala ang kanyang karamdaman. Akin ang iyong kanang kamay. Pupulsuan muna kita dahil baka naman pisikal lamang ito at dito ko malalaman kung may iba pa bang nagpapasakit sa iyo patungkol dyan sa iyong karamdaman. At nang makalimang ulit nga yung pinulsuhan ni Padre Fidel, sabay pantay ng hililit na daliri ng babae, doon niya napagalamang kagagawa niyo ng tao at hindi pang pisikal na karamdaman lamang. Espiritual umano ang pag-atake sa pamamagitan ng pangkukulam. Kakaiba ang paring yon dahil mas pinalalim niya pa ang kanyang kaalaman upang mas makatulong pa sa tao at hindi lang pangangaral ang kanyang ginagawa, pati na rin ang panggagamot na palihim niya namang ginagampanan noon. Hindi naman sa bawal iyon sa simbahan, subalit marami pa rin ang kritisismo na kung saan ay kanyang iniiwasan dahil na rin sa babaw ng kaalaman ng iba patungkol sa lihim na karunungan. Maya-maya pa'y naguhumiyaw na ang babae na ginagamot ni Padre Fidel hanggang sa magpakilala ito na isa pala sa kamag-anak ng babaeng iyon na ang pinag-aawayan nila ay ang patungkol sa paghahati ng lupa na ipinamana pa umano ng kanilang mga magulang noon. Wika pa nang nakasanib sa katawan ng ginang. Isa kang pakialamerong pare. Wala kang karapatan na manggamot. Doon ka na lamang sa simbahan mo at huwag ka namang gulo sa aming kakayanan. Bakit mo pinasasakitan ng taong ito? Ano bang kasalanan niya sa iyo? Wala siyang kasalanan sa akin. Ipinagawa lamang ito sa akin ng kanyang kapatid at bilang kapalit noon ay ang salapi na aking kinakailangan. At kapag napaslang ko pa ang babaeng ito, bonus pa sa akin yon.
karagdagang antas bilang mangkukulam. Napakasama mo. Isa kang bayarang mangkukulam. Papaano ninyo naatim ang ganyang gawain? Ang makapanakit ng inyong kapwa, kapalit ng pera at karagdagang kapangyarihan. Kung ako sa iyo mangkukulam, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Maaari kang magtungo sa aking simbahan upang doon ay mangumpisal at ipagpasa Diyos ang iyong mga maling nagawa. Maaari ka pang magbago. Hihintayin kitang magtungo sa aking simbahan. Kausapin mo ako bilang kaibigan at hindi kaaway. Pinapatawa mo naman ako, Padre. Wala na akong oras para sa pagbabago. Sa dami ng napaslang ko. Sa tingin mo, tatanggapin pa rin ba ako sa langit? Malamang impyerno na rin ang papatakan ko. Kaya wala nang oras sa akin para magbago pa. At ipagpapatuloy ko ang gawain ito dahil ito ang kinabubuhay namin. Hay nako, kapag kinitlan kita ng buhay ngayon, sigurado kung wala ka ng pag-asang magbago pa. Pero dahil nga sa kasabihan na kapag may buhay pa ay marami ka pang pag-asa para magbago upang iyong pagsisihan ang mga mali mong nagawa. Hinding-hindi ako papasok sa simbahan mo para lamang lumuhod at tumingi ng tawad. Isa lamang ang aking niluluhuran, ang aking Panginoon. Panginoon, ang iyong Panginoon ay traidor. Sa oras ng iyong pangangailangan ay hinding-hindi kanya tutulungan. Ang nais lamang nila ay may sadla kayo sa maling gawain. At pagkatapos noon ay pagtatawanan na kayo sa impyerno dahil yon ang kanilang gusto na marami silang mahikayat at madala sa kanilang kaharian upang doon naman kayo ay pasakitan. Walang magandang ipinapangako sa impyerno kundi ang matinding pasakit at pagkasunog ng inyong kaluluwa sa kumukulong mainit na laba. Hindi katulad sa ipinangako ng Panginoon na magandang paraiso, tahimik na pamumuhay, wala ni kahit na isamang puot o kahit na anumang galit sa ating mga puso kapag nandoon na tayo sa kanyang kaharian. Subalit dahil sa pagmamatigas ng mangkukulam na iyon, nawala ng kapag-apag-asang magbago pa, na kesa naman mawala ng buhay ang ginang, ay mas pinili na lamang ni Padre Fidel na paslangin ang mangkukulam na iyon. Maya-maya pa'y may mga orasyon na ibinuga si Padre Fidel sa ulo na ng kanyang pasyente, pati na rin sa buong katawan nito, habang may tila tinatanggal na wala naman akong makita. At nang mapainom na nga ito ng tubig na kinargaan ng orasyon, maya-maya ay umayos ng kalagayan ng ginang. At sa mga pagkakataong iyon, nagkaroon ako ng ideya na kung papayag si Padre Fidel na makikiusap ako sa kanya na kung maaari puntahan din namin ang aking itay upang matingnan niya ito kung pang pisikal nga ba ang karamdaman ni tatay o pang espiritual. Maya-maya pa'y nagpaalam na kami roon. Pinagpayuhan na lamang ni Padre Fidel na mag-usap-usap ang mga magkakapatid patungkol sa lupang kanilang pinag-aawayan upang tuluyan ang matapos ang kaguluhang iyon na naging dahilan ng karamdaman ng ginang. At sa pagsasarado ko pa lamang ng pintuan ng sasakyan, napansin ni Padre Fidel na nag-iisip ako, kaya napatanong ito sa akin na nagwiwika ng, Ano bang iniisip mo, Paco? Bakit parang malayo ang tingin mo dyan sa labas? May gumugulo ba sa iyong isipan dahil sa natunghayan mo sa akin? Wala naman po, Padre Fidel. Naisip ko lang po kasi na yung sitwasyon po ni tatay. Makikiusap po sana ako sa inyo na kung maaari puntahan din po natin siya upang malaman ko po kung anong tunay niyang kalagayan. Kasi nang nasa kumbento po ako at mahigit na 1 taon na daw po nakalipas, magmula nang may stroke siya. Pero sa mga panahon na daw po na yun malakas naman daw po ang pangangatawan ni Tay. Kaya yun po ang kinagulat ni Nay kung bakit nagtamo po siya ng stroke. Kahit na maganda pa ang katayuan ng iyong katawan, nakadepende yan sa kalagayan ng iyong ugat. Kung barado na nga ba ito na magiging dahilan ng pagputok ng dinadaluyan ng dugo, pupuntahan natin ang iyong itay. Pero hindi pa sa araw na ito. Alanganing oras na tayo, Paco. May misa pa tayo mamaya. Ayos lang ba sa iyo na sa susunod na araw na tayo magtungo roon? Sige po, Padre Fidel. Wala pong problema sa akin. Sinubukan ko lang naman po na kung sasang-ayon kayo. Salamat po dahil pumayag kayo na gamutin ng tatay ko. Hihintayin ko na lamang po yung araw ng pagpunta natin doon. Ipinagpatuloy na nga ni Padre Fidel ang pagmamaneho
upang makaabot pa sa oras ng misa. At sa pagdating nga namin sa simbahan, kaagad din namang isinagawa ni Padre Fidel ang kanyang gampanin bilang isang pare na magbigay ng kalamanan ng gagaling sa banal na libro upang may matutunan ng kanyang mga nasasakupan. Maya-maya pa nang matapos na ang misa, ipinagpatuloy kong paglilinis sa simbahan. Kahit na nga ba papadilim na iyon at nang matapos ko na nga ang paglilinis, muli akong tinawag ni Padre Fidel upang sabay na umano kaming kumain ng gabihan. Dali-dali naman akong nagtungo sa pagkainan at kahit na nga ba medyo nahihiya pa ako noon, kinakapalan ko na lamang ang mukha ko dahil para bang ipinaparamdam sa akin ni Padre Fidel na ako ay kanyang sariling anak na dahan-dahan niyang ginagabayan. Hanggang sa nagpatuloy na nga kami sa aming pagkain at nang matapos na iyon, pilit kong gustong hugasan ang aming pinagkainan. Subalit kinuha naman iyon ni Aling Ligaya na nakatalaga sa paglilinis ng plato at pagluluto ng pagkain. Pinagpahinga na lamang ako ni Padre Fidel at agad na rin itong nagtungo sa kanyang silid na may kalapitan lamang din sa aking tinutuluyan. Mga 10 hakbang lamang iyon sa aking silid na madalas ko namang nadaraanan. Subalit sa pagkakataong iyon, nang muli akong nagawi roon, bagyang nakabukas ang kanyang silid at naririnig ko siyang nagdarasal na napapansin kong tila nagliliwanag sa may siwang ng pintuan dahil na rin sa bagyang pagkakabukas nito na hindi ko naman naiwasang mapalingon. Ang ipinagtataka ko lamang kung sinag lamang yun ng kandila. Hindi siya basta-bastang nakakasilaw sa mata. Alam mo yung parang tumitig ka sa liwanag ng araw na hindi mo kakayaning tuluyang tingnan dahil sa nakakasilaw na liwanag. Hanggang sa dahan-dahang kusang sumarado ang pintuan na ang nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay si Padre Fidel ang may kagagawan upang hindi marinig ang kanyang pagdarasal. Binaliwala ko na lamang naman iyon at nagpatuloy na sa pagtungo sa aking silid upang makapagpahinga na rin. Kinabukasan ng umaga, bagya muna ako naglinis sa labas ng simbahan at nang pagkatapos ko roon, tinansya ko ang oras ng paliligo ni Padre Fidel upang sa mga oras na yun, ang kanyang kwarto naman ang aking lilinisan. Bagya muna akong kumatok roon dahil baka nandudoon pa rin siya, subalit wala nang sumasagot. Kaya dahan-dahan ko nang binuksan ang pintuan at habang naglilinis ako sa kanyang silid, may napansin akong kakaibang medalyon na nakalagay sa kanyang mesa na nakapatong sa isang libreta na nakita ko sa kanyang sasakyan nang gamutin niya ang isang ginang. Hindi ko na lamang ginalaw iyon dahil para bang naninindig ang aking balahibo sa tuwing bahagya akong lumalapit sa medalyon. Pati na rin sa libreta. Hindi yung paninindig ng balahibo dahil sa takot na para bang may nakapaloob na malakas na enerhiya sa medalyong iyon na sa mga oras na iyon ay hindi ko may paliwanag ang aking pakiramdam. Dali-dali ko na lamang na nilinisan ang kanyang silid upang sa kanyang pagbabalik ay malinis na ito. Wala naman sa pag-uugali ni Padre Fidel ang pag-uutos, subalit ikaw na lamang ang mahihiya sa kanyang kabaitan para man lamang makasukli ng kabutihan sa kanya ang ginagawa niyang pagtulong sa akin. Hanggang sa dumating ang isang araw ng misa, sa pagpapatuloy na pagbabahagi ng salita ng banal na aklat ni Padre Fidel, may hindi inaasahang pangyayari. Ang bigla na lamang tumakbo sa kanyang harapan. Isang babae iyon na animoy wala sa kanyang katinuan ang naguhumiyaw sa loob ng simbahan. Paulit-ulit na idinuduro si Padre Fidel at minumura pa nga siya nito habang nagsasalita ng, Isa kang peking pare. Umalis ka sa harapan ng mga taong ito. Ang lahat ng binabahagi mo hindi totoo. Isa ka ring demonyong tulad ko na nagtatago sa puting kasuotang yan. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Walang kakayanan ng paring ito, lalo na sa mga tulad namin na mas malakas kaysa sa kanila. Kahit ako ay natakot ng mga oras na yun dahil sa magandang kasuotan ng babaeng iyon na hindi mo mababaka sa kanyang sarili na sasabihin niya sa harapan ng mga tao at ipapahiya si Padre Fidel na isa raw itong peking pare. Nangakmang hahawakan na iyon ng mga taong nanduroon. Pinigilan niyo ni Padre Fidel na siya na mismo umano ang bahala roon. Sa kadahilan ng ang babaeng iyon
ay napoposes. Ibig sabihin ng poses ay ang taong sinasaniban ng masasamang espiritu na pilit na sinusubukan ng kanyang kakayanan. Napansin ko sa mga labi ni Padre Fidel ang patuloy niyang pag-uusal na iniihip sa babaeng iyon na naging dahilan ng kanyang paghinto hanggang sa mawalan ito ng malay. Walang kaalam-alam ang mga taong nandoon na si Padre Fidel din ang may kagagawan kung papaanong nanumbalik ang ulirat ng babae sa paghawak pa lamang niya sa noon nito. At dahan-dahan niya na nga itong itinayo na ikinagulat naman ng babaeng iyon kung ano ang kanyang ginagawa sa harapan ng simbahan. Sambit na wika pa nga nito kay Padre Fidel habang patuloy na umiiyak na humihingi ng tawad sa kanya. Ano pong nangyari sa akin, Padre Fidel? Bakit nandito na po ako sa harapan ng simbahan? Hindi ko po alam kung paano ako nakapunta rito. Huminahon ka lamang, iha. Sinapian ka ng kakaibang espiritu kaya ka napunta rito. Subalit wala na siya ngayon. Maaari ka na umuwi sa inyong tahanan. Pero kung hindi mo naman kaya, ipapatid kita kay Paco sa inyong bahay para naman makauwi ka ng maayos roon. Marami pong salamat, Padre Fidel. Muli po patawad. Hindi ko po alam ang ginagawa ko kanina. Madalas po talaga ako nagkakaganito kahit kapag nandoon ako sa aming bahay. Hayaan mo't magtutungo ako sa inyong bahay sa susunod na araw upang lubusan na hindi ka naguluhin ng mga yan dahil bukas ang iyong ikatlong mata, pati na rin ang iyong portal kung saan nilulukuban ka ng iba't ibang uri ng espiritu. Dagli akong nagtungo sa may likuran ng altar at tinubad ang aking puting kasuotan. At nang matapos iyon, nagtungo ako sa babae upang alalayan at ihatid dito sa kanilang tahanan. At habang naglalakad na nga kami, nagulat ang babae na nagtatanong sa akin kung papaanong nalaman daw ni Padre Fidel na bukas ang kanyang ikatlong mata at kung ano-anong espiritu ang sumasanib sa kanyang katawan na nagiging dahilan na hindi niya na alam ang kanyang ginagawa at kinukontrol na ng espiritu ang kanyang pisikal na minsan ay nagugulat na lamang umano siya kapag nagkakaroon siya ng malay. Dahil na rin sa pagkakaroon niya ng iba't ibang uri ng sugat sa kanyang katawan, ganoon na rin ang mga pasa na kanyang natatamo sa kadahilan ng sinasaktan niya umano ang kanyang sarili dahil sa kagagawan ng mga ligaw na espiritu. Tugong wika ko naman sa kanyang pagtatanong. Hindi ko rin alam kung paano nalaman ni Padre Fidel yun. Dahil sa lama ako sa Kristan na tumutulong sa simbahan. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa kanilang tahanan. Nagpasalamat naman ang kanyang mga magulang sa akin hanggang sa nagpaalam na ako sa kanila upang muli nang makabalik sa simbahan. Subalit tapos na rin ang misa nang makarating ako at sa paghahanap ko nga kay Padre Fidel, nakita kong nakaupo siya roon sa may kumpisalan habang may isang babaeng nagkukumpisal na hinihingi ng tawad ang kanyang mga kasalanan sa kadahilan ng isa umano siyang lahi ng mangkukulam at marami na umano siyang napapaslang ng mga inosenteng tao na kinakatok na umano siya ng kanyang konsensya. At nang makita nga ako ni Padre Fidel, may pinakuha ito sa akin na nandoon umano sa kanyang silid, isang boteng may lana at may nakalagay na krus na kahoy sa loob, ang kinakailangan ko manong dalahin sa kanya. Nagmamadali akong nagtungo roon. At nang makita ko nga ang lana sa ibabaw ng mesa, dagli ko itong kinuha. Subalit nang papabalik na ako, napansin kong patungo sila sa likuran ng simbahan. Sinundan ko sila roon upang iabot kay Padre Fidel ang ipinakuha niya sa akin. Ito na po, Padre Fidel. Ang bote po na may lana. Ano pong ginagawa ng babae? Bakit po siya nakaluhod? Salamat, Paco. Maliban sa paghingi ng tawad sa Panginoon, kinakailangan naming kalasin ang lahat ng anumang karga sa kanyang katawan. Bilang isang mangkukulam, iba't ibang uri ng itim na kapangyarihan ang mayroon siya at sa pamamagitan ng aking gagawin, unti-unti ko itong kakalasin at ibabaon ko sa lupa kung saan siya mismo nakaluhod. Ginamit ni Padre Fidel ang lana na animoy isang bendetang tubig na dahan-dahan niyang ibinabasbas sa babaeng iyon. Noong unay namimilipit sa sakit ang babae, subalit habang tumatagal ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng kaginawaan dahil na rin sa dahan-dahang pagkakalas ng kanyang itim na kapangyarihan na ilang taon niya ring ginagamit sa pangkukulam
hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Muli nang tumayo ang babae habang patuloy na nagpapasalamat kay Padre Fidel dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Isa lamang iyon sa humingi ng tulong kay Padre Fidel. Marami pa, iba't ibang uri ng kasalanan na kanila namang pinagsisihan. Maya-maya pa umalis na ang babae at nagtungo na si Padre Fidel sa kanyang silid upang kahit papano'y makapagpahinga. Dahil na rin sa lalim ng aking kuryosidad sa mga oras na yon, nagtungo ako sa kanyang silid upang alamin kung paano niyang ginagawa iyon. Pagtatanong na wika ako pa nga sa kanya sa pagkatuko sa pintuan kahit na nga ba bagyang nakabukas iyon. Padre Fidel, pasensya na po kung nagtungo pa ako rito. Bakit ano yon, Paco? Hindi ka pa ba magpapahinga? Hindi pa po. Pero wag po sana kayong magagalit sa akin. Itatanong ko lang po sana kung paano po ninyong nagagawa ang panggagamot. Pumasok ka rito sa loob, Paco. Mahaba-habang usapin ang gusto mong malaman. May kalaliman ang iyong pagtatanong. Halika't maupo ka rito sa may silya. Total naman ay anak ng turing ko sa'yo at may sisiwalat ako sa iyong kaalaman upang kahit papano'y magkaroon ka ng ideya patungkol sa ginagawa ko. At dahil nga sa sobrang excited akong malaman niyon, nakinig ako sa mga sinabi ni Padre Fidel kung papaano siyang nagsimula at ang idolo niyang araw noon na pare ay si Padre Pio na mayroong National Shrine sa lugar ng Santo Tomas, Batangas. Noong nabubuhay pa raw umano si Padre Pio, kakaiba umano ang paring iyon dahil nakakapagpagaling din ito ng taong may karamdaman, lalong-lalo na yung mga taong sinasapian ng espiritu at gumagamit ito ng eksorsismo na mayroon ding kalaliman at kaalaman na iilan lamang umano ang pinagkakalooban ng ganung uri ng kakayanan para makatulong sa kapwa. At isa na nga roon si Padre Pio na kanyang iniidolo noon. At sa maniwala man kayo o hindi, meron umanong stigmata si Padre Pio. Ang ibig sabihin po noon ay ang pagkakaroon ng butas sa kanan at kaliwang palad nang tulad ng sa ating Panginoon ay pinako sa krus, at ang markang sugat na iyon ay tulad ng kay Padre Pio. Ang stigmata ay sugat na walang kagalingan, kaya naman sa panahon natin ngayon ay isa na siyang Santo Papa na mayroong National Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Magmula noon ay pilit na inaral ni Padre Fidel kung papaano rin siyang makakatulong sa ibang tao sa kaalaman na meron siya na nagmula pa sa kanyang itay. Sa kadahilan ng ang kaalaman ni Padre Pio ay ipinagkaloob sa kanya dahil na rin sa lalim ng kanyang pananampalataya at paulit-ulit na pagdarasal, kaya pinagkalooban siya ng ganung uri ng kakayanan. Maliban kay Padre Fidel na inaral ang lihim na karunungan upang maisagawa ang kanyang pagtulong sa kapwa, maliban pa sa pagbabahagi ng salita sa banal na aklat at sa pagkatapos niya nga maisalaysay kung paano siyang nagsimula. Hinawakan ni Padre Fidel ang isang libreta pati na rin ang medalyon na nandoon sa kanyang mesa. Muling sambit na wika pa nga niya sa akin. Alam mo, Paco, dahil sa librong ito, binuksan ito ang sarado kong isipan upang mas palawakin pa ang aking kaalaman. Ang totoo sa mundo nating ito, kapag sarado ang isipan ng isang tao, doon magmumula ang kamangmangan. At dahil sa kamangmangan ng isang individual, hindi nabubuksan ang iba pa nilang kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam mo, ang umiiral ang kayabangan at pride na sumisira sa kaisipan ng isang tao. Isipin mo na lamang kung ang karamihang mga tao ay bukas para sa karunungan, mas marami ang magtutulungan upang gapiin ang masasamang espiritu at mga elementong gumagambala sa mga tao. Malalim ang usaping ito, Paco. Hindi kakayanin ng isang araw lamang na pag-uusap. Sige na, at magpahinga ka na muna. Pag-iisipan kong mabuti kung tuturuan kita patungkol dito. Umalis ako sa kwartong iyon na marami pa rin katanungan sa aking isipan na hindi pa lubos ang nasasagot. At sa pagpasok ko nga sa aking silid, hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip patungkol doon. Makalipas ang ilang araw, ang ipinangako sa akin ni Padre Fidel na magtutungo kami sa aming tahanan para gamutin nga si Itay na matagal nang may dinaramdam. Nagmamadali kaming nagtungo roon, subalit hindi aabot ang sasakyan ni Padre Fidel sa aming tahanan
Dahil na rin sa may katerikan ng daan, bahagya kasing bukid na iniwanan na lamang namin ang sasakyan sa ibaba. Binaktas na lamang namin ang daan habang may bitbit na mga pagkain na ipinagkaloob ni Padre Fidel. Hanggang sa maya-maya pa, nakarating na nga kami roon at sumalubong sa akin ang dalawa kong kapatid na tinutulungan ko naman sa kanilang pag-aaral. Kuya, mabuti naman po at bumisita kayo sa amin. Siya po ba si Padre Fidel? Ang mabait na paring kumupkup sa iyo. Ikinikwento po kasi sa akin ni Inay ang patungkol po sa kanya. Tama ka, bunso. Siya nga si Padre Fidel. Napadalaw kami para gamutin si tatay. Siya nga pala nasan si Inay. Nakikisakahan po kuya at hindi pa po umuwi si Inay. Kami po nagbabantay ngayon kay tatay. Pasok na po muna kayo sa loob ng bahay. Ano po ba ito mga daladala ninyo? Para sa inyo yan. Ibinigay ni Padre Fidel. Sige na't dalahin mo na doon. Magtutungo lang kami kay tatay. At habang nakaratay nga si Itay sa banig, paulit-ulit lamang akong nanalangin na sana'y mapagaling ni Padre Fidel si Itay upang makalaya na siya sa karamdamang yun. Sambit ng wika pa ni tatay nang makita ng personal si Padre Fidel. Padre Fidel, marami pong salamat sa pagkupkup niyo sa anak ko. Pagpasensyaan niyo na po at wala talaga akong magawa. Pilit ko man pong pinaglalabanan ng karamdaman ko pero hindi talaga kaya ng katawan. Marami pong salamat sa pagsuporta sa amin, lalong-lalo na sa anak kong si Paco. Tungkulin kong makatulong at yun ang ginampanan ko sa aking buhay. Magmula nang tanggapin kong tungkulin ito na hindi lang pagiging isang pare, bilang isang normal na tao na rin para makatulong sa tulad ninyo na naghihirap sa buhay. Wala kaming pinagkaiba ni Paco ng aking kabataan, kaya nga naunawaan ko siya at isa rin ako noon na hindi makapag-aral. Kamusta na ho ba ang kalagayan mo? Dati pa rin po, Padre Fidel. Paralisado pa rin po ang katawan ko. Pahawak ako ng iyong pulso. Aalamin ko lamang kung anong pinanggalingan ng iyong karamdaman at kung ano pa nga bang maaari kong maitulong sa iyo sa pamamagitan ng aking kaalaman. At nang hawakan nga yun ni Padre Fidel, napag-alaman namin ang kalagayan ni Itay sa lumipas na mga buwan hanggang sa umabot ng taon ay hindi pala pang pisikal ang kanyang karamdaman kundi kagagawan yun ng tao. Wala namang naaalala si Itay na kanyang kagalit para pasakitan siya ng ganoon hanggang sa pasanibi ni Padre Fidel sa katawan ni Itay ang nagpapasakit sa kanya. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinasasakitan ng taong ito? Wala naman yata siyang nagawang mali sa iyo para patigasin ang kanyang buong katawan hanggang sa hindi na makapaghanap buhay. Noong una hindi nagsasalita ang nakasanib sa katawan ni Itay. Nananahimik lamang ito, subalit may tumutulong luha sa kanyang mga mata na para bang pinagsisisihan ang kanyang ginawa hanggang sa magsalita na nga siya kay Padre Fidel at nagpakilala sa pangalang. Ako si Dinto, ang kaibigan ni Owen. Nainggit lang ako sa kanya, kaya pinasakitan ko siya ng ganyan. Sobra kasing sipag eh. Halos magawan na ako ng hanap buhay. Pareho lang naman kaming nangangamuhan para makisakahan sa ibang lupa. Kaya yan, nang gawin kong paralisado ang kanyang buong katawan, wala na akong kagaw ngayon para mangamuhan sa pag-aani. Tugong wika naman ni Padre Fidel. Hindi ka tunay na kaibigan. Inggit ang pinapairal mo. Alam mong pamilyado ang taong ito, kaya pilit siyang naghahanap buhay para sa kanyang mga anak na ikaw namang inggitero na walang magawa sa buhay para pasakitan ng taong ito. Akalain mong mahigit ng 1 taon ang kanyang dinaramdam. Wala ka pa rin bang awa para tanggalin ang lahat ng inilagay mo sa kanyang katawan upang muli na siyang makapaghanap buhay at makatulong sa kanyang mga anak? Hindi ko na po alam kung paanong tatanggalin niyon. Basta ang alam ko lang ay pasakitan siya at humihingi ako ng tawad, lalong-lalo na sa kanyang mga anak dahil sa nagawa kong pagpapasakit kay Owen. Anong klase kang mangkukulam? Sinubukan mo lamang ba siyang pasakitan? Opo, yun lang yung alam ko. Sinubukan ko lang naman eh. At paulit-ulit na ikinarga ang natutunan ko kay Lola. Pero hindi ko na po talaga alam kung paanong tatanggalin.
Kaya nga nahihiya ako ngayon. At kung paano ko pang may kukubli ang mukha ko sa kanyang mga anak. Pati na rin kay Kumaring Lita na asawa ni Paring Owen. Ay nako, wag mo na muling susubukan ng ganitong uri ng kaparaanan. Nakakaperwisyo ka ng mga tao. Hindi biro ang ginagawa mong yan. Kilala mo ba ang taong ito, Paco? Ang sinambit niya mismong pangalan. Opo, Padre Fidel. Kilalang kilala ko po siya. Siya po ang ninong ng bunso kong kapatid. Ano ang gusto mong desisyon? Bibigyan pa ba natin siya ng isang pagkakataon? O ako na mismong magsisintensya sa kanya para naman mabawasan ang masasama dito sa mundo sa pamamagitan ng taong ito na hindi na alam ang kanyang ginagawa dahil sa pagpapairal ng kanyang inggit. Kumpare ka pa naman ni Owen, anong klaseng pag-iisip meron ka? Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Babaguhin ko na pong ginagawa ko at hindi ko na ulitin yun. Pinagsisihan ko na po ang ginawa ko kay Paring Owen. Parang awa niyo na po. Pagbibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Subalit markado ng iyong kaluluwa dahil sa mali mong ginawa. Ako nang magkakalas ng ikinarga mo rito. Si Padre Fidel na lamang ang nagkalas ng ikinarga ni Dindo. Subalit napapailing ito habang kinakalas ang animoy semento sa katawan ni Itay magmula sa kanyang balikat hanggang sa paanan. Maya-maya pa nang matapos na iyon, pinainom si Itay ng isang basong tubig na kinargahan niya ng usal at 3 beses na inihipan ng pakros hanggang sa bagyang nakagalaw ang katawan ni Itay. Subalit lilipas pa umano ang buwan bago lubusan itong makabalik sa dati sa kadahilanang naparalisado pati ang kanyang ugat dahil na rin umano sa matagal na pagkakahiga na hindi na dumadaloy ng maayos ang kanyang dugo patungo sa kanyang buong katawan. Pagtatanong na wika ko pa kay Padre Fidel nang makahinga-hinga na ito ng maayos sa patuloy na paggagamot kay Itay. Padre Fidel, ano pong ginawa ninyo kay Mang Dindo? Wala na ho ba siya dyan sa katawan ni Itay? Tugong wika naman ito sa akin ang. Kanina ko pa siyang pinalis. Wala na siyang mukhang ihaharap sa inyo. Malamang ay kusa na lamang siyang alis dito sa inyong barangay dahil na rin sa kahihiyan ng kanyang ginawa. Sumusubok ng itim na kapangyarihan. Subalit hindi naman kayang gampanan kapag mismong nahuli ng kanyang espiritu. Puro pagpapatawad na lamang ang hinihingi matapos ang pagpapasakit na ginawa sa iyong Itay. Animoy nang gagalaitin noon si Padre Fidel sa kadahilanang nakasado mano sa banal na aklat na pinapaslang ang mga mangkukulam, mambabarang at kung ano-ano pang masasamang elemento na gumagambala sa mga taong nananahimik sa mundo na lumalaban ng patas sa pamumuhay. At kahit na umano isa siyang lingkod ng simbahan, nakakaramdam pa rin siya ng pagkapuot, lalo na kung nakakagambala ito ng mga tao na hindi naman sila pinakikialaman. Ginagamit umano ang kaalaman sa masama at sa panglalamang ng kapwa, kaya na isasadlak ang kanilang kaluluwa at isinasanla sa itim na kapangyarihan. Sa kadahilanang yon ang pinakamadaling gawin upang magtamo mano ng kapangyarihan. Yun nga lang ay nanggagaling sa kaliwa na balang araw ay sila rin ang sisingilin kapag dumating na ang panahon ng paghukom upang lipulin ang lahat ng masasama at dalahin sa paraiso ang mga taong gumawa ng kabutihan. Matapos niyang gamutin si Itay, madali kaming nagtungo sa puntod ng kanyang ama at doon ay napagalaman kong isa palang dating bantugan ng manggagamot ng kanyang ama na nung kanyang kapanahunan ay walang pinapatawad na masasamang nilalang upang makatulong sa mga taong lumalapit sa kanya. Wika pa nga sa akin ni Padre Fidel na kung hindi umano siya naging pare, malamang ay lantaran ng kanyang panggagamot kaya umano hindi niya magawa ng tuloy-tuloy sa kadahilanang nahahati ang kanyang oras sa paglilingkod sa simbahan at bahagyang pagganap sa paggagamot kapag may nangangailangan. May lumapit naman sa aming isang lalaki. Ang pangalan niya ay Mang Loreto, tagapagbantay umano ng puntod ng ama ni Padre Fidel sa kadahilanang maaaring hukayin niyon
upang gamitin sa kasamaan ng tuway ng kanyang ama. Lalo pat bantugan nito nung araw na maaaring pasunurin ang kaluluwa nito kung sakaling makuha ang kanyang tuway at gamitin sa itim na kapangyarihan na ayaw namang mangyari ni Padre Fidel. Sambit na wika pa ni Mang Loreto. Nung nakaraang araw nga lang po, Padre Fidel, may 6 na katao po ang nagpunta rito. Nung una nagmamatsyag-matsyag lang sila. Ang akala ko nga po may dadalawin lang na puntod. Yun pala pinagpaplanuhan ko kayo ng puntod ng iyong ama. Kaya nga po nagmamadali akong tumawag ng mga tanod. Bahagya nga po natiktikan ng mga gilid nito. Ayan po yung mga bakas oh. Pero tinapalan ko na po ng semento at muli ng pininturahan. Siguro po mga grupo yun ng kulto. Kasi sama-sama po sila eh. At saka pare-parehong nakaitim. Maraming salamat sa iyong pagbabantay, Loreto. Magmula pa sa iyong ama. Siya na ang nagbabantay nito. At nang pumanaw nga siya, lugod kong ipinagkatiwala sa iyo ang puntod ng aking ama. At hindi naman ako nagkamali roon. Maraming salamat sa iyong pamilya. O paano ba yan, Loreto? Aalis na kami. May pupuntahan pa kasi kami ni Paco. Naalala ni Padre Fidel ng mga oras ngayon. Ang babaeng madalas na sinasapian. Sadya'y naumano namin iyon upang hindi naman masayang ang oras namin. Sa kadahilan ng ang araw na iyon ay ang araw ng kanyang pahinga. Ngunit inilalaan niya pa rin sa pagtulong. Maya-maya pa nang makarating na nga kami sa tahanan ng babae. Nang maiparada na ni Padre Fidel ang kanyang sasakyan, sa pagbaba pa lamang namin, tanaw na ang tahanan ng babaeng iyon. Subalit may naririnig kaming sumisigaw na nanggagaling sa loob ng kanilang bahay. At sa pagtapat nga namin sa kanilang pintuan, sakto namang nagbukas ang nanay ng babae. Kaya naman naitanong na ni Padre Fidel kung sino nga bang sumisigaw at kung ano ang nangyayari. Tugong wika pa nito sa aminang. Siningning po, Padre Fidel. Inaatake na naman po kasi siya. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin eh. Pati ng kanyang tatay hindi na namin alam. Kaya po ikinadena na namin siya. Nandudoon po siya sa kanyang silid. Kung hindi naman po namin gagawin ang pagkakadena sa kanya. Kung saan-saan po siya napupunta. At nananakit na rin po siya ng mga tao. Mabuti na nga lang po't hindi siya pinapatulan. Wika pa ni Padre Fidel sa ginang. Maaari ba kaming pumasok sa loob upang matingnan si Ningning? Baka sakaling may maitulong kami sa kanya. Sige po, pasok po kayo. Nandudoon po siya oh. At nang makita nga namin si Ningning, para na itong nababaliw. May sugat na rin ang kanyang braso at paa dahil sa pagkakatali ng kadena. Awang-awa si Padre Fidel sa kalagayan ni Ningning na para bang ikinulong na ito sa Bartolina dahil na rin sa nawalan na ito ng kontrol sa kanyang sarili. Muling wika pa ni Padre Fidel. Huminahon ka, Ningning. Nandito ako para tulungan ka. Nakakaawang dalaga. Nawalan na ng kalayaan sa kanyang sarili dahil sa panggagambala ng kung ano-anong espiritu na sumasanib sa kanyang katawan. Ipagpaumanin mo ang hindi ko paggamot sa iyo nung nakaraan. Sa kadahilan ng abala rin ako sa paglilingkod. Pero ito nang tamang oras para palayain ka. Maaari ko ho ba siyang gamutin? Opo, Padre Fidel. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Nawa po'y gumaling siya. Dahil naaawa na po ako sa kanya. Ang dati niyang maamong mukha ay nagbago na. Noong unang pagbukas pa lamang ng pintuang bakal, nawala na talagang pinagkaiba sa Bartolina. Lumalayo ng bagya si Ningning na para bang takot na takot kay Padre Fidel hanggang sa magsalita ito nang. Ikaw na naman, matandang pare. Wala ka na bang kapaguran? Akin na ang katawan ng babaeng ito. Ako na ang nagmamay-ari sa kanya. Lumayo ka na. Hindi ka namin kailangan. Ikaw na masamang espiritu. Sinong nag-utos sa iyo para sumanib sa katawan ng babaeng ito? Malamang sa malamang ay may nag-aalaga sa iyo upang pakialaman ang katawan ng babae. Hindi ka na ba naaawa sa kanya? Napakarami niya ng sugat.
Iba na ang mundo ninyo. Huwag na kayong makialam pa ng katawan ng tao. Sa kadailanang may sarili ang espiritu na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Pinatulong na ako ni Padre Fidel upang hawakan si Ningning, pati na rin ang mga magulang nito sa kadailanang nagpupumiglas ang babae. At nang magkaroon na nga siya ng pagkakataon, pinasakitan niyo ni Padre Fidel hanggang sa mapagalaman naming ang espiritong iyon ay may nag-aalaga sa kanyang aswang na mangkukulam. Tinawag rin niyo ni Padre Fidel at sa pagkakataong iyon ay dalawa ng espiritong sumanib sa katawan ni Ningning. Napakagaling mo naman. 2 kaanyuan sa isang katawan. Isa ka ng aswang, isa ka pang mangkukulam. Humahanga na talaga ako sa kapangyarihan ninyo. Subalit ang paghangang iyon ay ang kinamumuhian ko. Inaalipin mo pa ang isang espiritong ito na inuutusan mong manggambala. Ako na mismong sisentensya sa inyo, mga wala kayong awa. Pati ba naman ang dalagang ito ay hindi man lamang ninyo binigyan ng pagkakataong makalaya sa sarili niyang katawan. Walang ano-ano'y pinaslang iyon ni Padre Fidel. Gamit lamang ang malakas niyang orasyon, sabay para bang may iginigilit siya sa leeg nito. Hanggang sa maya-maya pa, muli nang bumalik sa dating diwa si Ningning. Nakapansin-pansin namang dinaramdam ang sakit ng kanyang katawan, gayon din ang mga sugat na kanyang natamo dahil sa panggagambala ng masamang espiritu, pati na rin ang aswang na mangkukulam na iyon. Isinara na rin ni Padre Fidel ang portal ng babae upang ni Isay wala nang makapanggambala sa kanya at muli nang mamuhay ng normal. Makalipas ang ilang taong pananatili ko kay Padre Fidel, dahil na rin sa kanyang katandaan, pumanaw na rin siya, subalit hindi ako umalis sa kanyang tabi hanggang sa huling araw niya dito sa lupa. Ipinagbilin niya nga pala sa akin bago pa man lamang siya pumanaw na isama ko raw sa kanyang puntod ang ipinamanang libreta sa kanya ng kanyang ama, pati na rin ang medalyon. Sa kadailanang ayaw niya raw akong magtanga noon dahil na rin sa laki ng obligasyon na aking kakaharapin. Tumatak sa aking isipan ang palihim na pagtulong ni Padre Fidel sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa huli ng kanyang hininga. Humanga ako sa kanyang kabutihan at pagtulong, kaya magpanggang sa ngayon ay nandito siya sa aking isipan, ang binansagan kong Paring Albularyo. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Nakakahanga si Padre Fidel dahil sa kabila ng kanyang pagiging pari, naging bukas siya sa lihim na karunungan. Dahil alam naman natin na marami ang taliwas patungkol sa lihim na libro, pero wala pa rin nakapigil sa kanya para nga naman makatulong siya sa iba. Siguro naging impluwensya na rin yun ng kanyang tatay na albularyo, kaya tinahak niya pa rin yun ng palihim. Salamat po sa pagpapadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Paco. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa mga bago nating kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Padre Fidel.